ay namamahagi na ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at baha sa Bicol Region habang si Bongbong Marcos ay nagpaplano pa lang, naghahanap ng equipments para sa pag-rescue at naghahanap pa ng pondo. Ang OVP na binawasan ni Martin Romualdez at Zaldi ng pondo ay siya pa itong nangungunang tumulong habang si Martin ay magre-release pa lang ng funds para sa ayuda. At si Zaldi ko at ako Bicol Party List kasama si Bongalon na may 9 billion plus na flood control budget ay nawawala. Ayon sa pinaka-latest na update mula sa Office of the Vice President Facebook page ay Relief Operation sa Bicol para sa Typhoon, Christine PH. Agad na umaksyon ang mga kawani ng Office of the Vice President sa Legazpi City ngayong gabi, October 23, 2024 para sa mga naapektuhan ng bagyong Christine PH. Sa pamamagitan ng OVP, Bicol Satellite Office, namigay ng hot meals at bottled waters ang mga kawani ng tanggapan sa mahigit 1,000 na mga frontliners at responders mula sa Legazpi City at Daraga DRRMO, Daraga Public Safety Officers, Legazpi City 911 Command Center, Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, at Legazpi City Police Station and Community Police Stations. Namigay rin ng tanggapan sa mga apektadong pamilya sa mga barangay ng EMS Barrio, Lapu-Lapu, Bitano, at sa mga apektadong mga estudyante mula sa Bicol University, Legazpi and Daraga campuses. Ayon sa isa pa nilang post ay, OVP-DOC, naghahanda na para sa relief operations. Kasalukuyan ang ginagawa ng Office of the Vice President Disaster Operations Center, OVP-DOC, ang planning and coordination sa iba't ibang mga local government units ng mga apektado ng Typhoon Christine PH. Sa kasalukuyan, ang OVP Bicol Satellite Office ay naghahanda na ng hot meals para sa mga rescuers, responders at mga apektadong pamilya. Ang OVP, Cebu, Bohol and Siquijor Satellite Office naman ay magsasagawa na din ng paghahanda ng hot meals para sa mga stranded passengers sa Pantalan. Ang OVP, Pangasinan Satellite Office at OVP, Cagayan Valley Satellite Office naman ay may nakapreposition ng mga relief boxes para sa maapektuhan din ng bagyo sa kanilang nasasakupan. Habang nagsasagawa ng coordination ng OVP DOC, ginagawa na din ang repacking ng mga relief items upang ihatid sa mga apektadong lugar sa Visayas at Southern Luzon. Ito ang opisina na halos gustong i-zero budget ni Franz Castro at iba pang makakaliwang mambabatas at partikular na ng dalawang tao na may hawak ng pambansang pondo na si Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co. Pero, nasaan nga ba ang ako Bicol Party List representative na nag-release ng pondo sa flood control sa Bicol na kung saan nasa 9.6 billion pesos for 2024 at halos 14 billion pesos naman for 2025? Heto si Zaldi Co pa-post lang sa Facebook ng Marked Safe in Bicol. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay E.B. Jagulbot ay, after just a month, Teacher Stella Kimbo has been overthrown as Queen of Flood Control Projects by Ako Bicol Representative Zaldi Co, making him the Philippines' new King of Flood Control Projects. Congrats, Kong. DPWH. Halos 39 billion pesos ang flood control project sa Bicol Region from 2022 to 2024. Ako, pakitanong si Representative Zaldi Co nasaan ang mga yun? Representative Zaldi Co, ayon naman kay Tio Moreno ay, bumagyo na, yung presidente mag-briefing pa, yung Congress naghihiring pa, samantala ang OVP, ready to deploy relief goods na. You see the difference, nasa leadership yan. Hindi sa kakasinghot. Ayon naman kay ex-General Orlando de Leon ay, Congress sticks to the plan. OP does not have a plan. OVP executes its plan. The OVP is already putting its plan into action while the OP is still figuring out what happened.